Ang halinging ng tubig na umaagos, ang amoy ng luma at maruming kanal, at ang nagmamadaling yabag ng maliliit na paa, ang tanging musika sa ilalim ng madilim na lupa. Humahabol sa kanila ang matinis na kahol ng mga aso at ang malalim na sigawan ng kalalakihan, mga tinig na kinikilala nilang kay Mang Ramon at Pulis Reyes. "Dito! Mabilis!" Bulong ni Kiko, hinihingal habang pilit na umaakyat sa isang baras na bakal na kinakain na ng kalawang. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang yakap ang isang bagay na nakabalot sa lumang basahan. Ang dahilan ng lahat ng ito. Sumunod sina Diego at Mayumi, ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot, ngunit determinado pa ring sumunod sa bawat utos ni Kiko. Ang pawis at ang tubig ng imburnal ay pinaghalong dumadaloy sa kanilang mukha. Ngunit mas matindi ang lamig ng takot sa kanilang mga buto. Paano kami napunta sa ganito? Tanong ni Kiko sa sarili, habang ang kanilang mga katawan ay dumudulas sa makitid na tubo. Parang kahapon lang, naglalakad pa siya sa maingay at magulong baryo San Roque, ang tahanan niya. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang baryo San Roque ay isang pugad ng buhay, ingay, at matinding hirap. Mga siksikan na barong-barong, ang bawat isa ay may sariling kwento ng pakikipagsapalaran. Dito, ang araw-araw na pamumuhay ay isang laban. At si Kiko, sa kanyang 12 taong gulang, ay isang veterano na sa laban na yon. Ang kanyang matalas na isip at likas na pagiging maparaan ang kanyang tanging sandata. Bukod sa kanya, ang tanging pamilya niya ay si Lola Elena na nakaratay sa sakit. Ang kanyang lumang katawan ay unti-unting nanghihina sa bawat pagdaan ng araw. Para kay Kiko, si Lola Elena ang kanyang buong mundo. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw para mangalakal sa mga bundok ng basura, umaasa na makakita ng kahit anong pwedeng ipagbili para makabili ng gamot at pagkain. "Kiko, tingnan mo to!" Sigaw ni Diego ilang araw na ang nakalipas, habang sila'y nangangalakal sa Hukuman Luma. Ang Hukuman Luma ay hindi lang basta lumang lupain. Isa itong napabayaan at gibagibang lugar na dating tirahan ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga lumang pader na tinubuan na ng lumot at mga nagkalat na bakal ay parang mga saksing tahimik sa madugong kasaysayan. Para sa mga batang tulad nila, ito ay isang palaruan, isang mapanganib na labyrinth, at minsan, isang minahan ng mga kayamanan sa basura. Nilapitan ni Kiko si Diego na nakatayo sa tabi ng isang hukay na dati posibleng imbakan. May hawak si Diego na isang piraso ng luma at gapok na kahon ng kahoy halos malusaw na sa lupa. Sa loob nito, nakabalot sa manipis na telang na agnas na, ay isang maliit na libro, isang talaarawan na isinulat sa kamay at isang lumang mapa na naninilaw na sa tagal. Ang mga letra sa talaarawan ay mga kakaibang simbolo na hindi maintindihan ni Kiko. Ngunit ang mapa, iba ito. May mga guhit ng mga puno, bulaklak at ilang markang heograpikal. "Anong sa tingin mo, Kiko?" tanong ni Mayumi, ang pinakamahinahon sa kanilang tatlo na lumapit din. "Talaarawan ng Hapon," bulong ni Kiko, habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina, "at isang mapa. Posible kayamanan ni Yamashita?" Ang alamat ng kayamanan ni Yamashita ay isang kwentong kilala ng lahat ng taga-baryo San Roque. Isang alamat ng ginto at mga hiyas na inilibing ng mga sundalong Hapon bago matapos ang digmaan. Ang ideya na ang maliit na kahon na ito na natagpuan nila sa isang liblib na sulok ay ang susi sa kayamanan na yon ay sapat na para magliyab ang kanilang imahinasyon. Isang sandali ng matinding pag-asa, ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na naglaho. Ang baryo San Roque ay isang lugar kung saan ang mga sikreto ay mahirap itago. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa natagpuan ni Kiko, at ang balitang iyon
ay nakarating sa dalawang taong kinatatakutan ng lahat. Una, si Mang Ramon, ang kilalang hari ng kontrabando sa buong distrito. Isang lalaking may balbas sarado, malaking tiyan, at mga mata na tila laging may masamang balak. Ang kanyang imperyo ay binuo sa takot at dugo, at para sa kanya, ang kayamanan ni Yamashita ay isang bagong pagkakataon para palawakin ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, si Police Reyes. Sa uniforme ng batas, nagtatago ang isang tiwaling kaluluwa. Isang pulis na imbes na magprotekta ay nanggigipit, nangungutong sa mga dukha, at nagpapanggap na nagpapatupad ng batas habang siya mismo ang sumisira nito. Ang mga mata niya ay laging nakatingin sa kung anong pwedeng pagkakitaan. Nang marating ng balita ang dalawang ito, ang mapa ni Lieutenant Kenji Tanaka ay naging isang target. Ang dating masayang ideya ng kayamanan ay naging isang sumpa. Ang mga banta ay nagsimulang dumating, mga tanong sa mga kapitbahay, mga anino sa gabi. At ngayon, ang paghahanap sa kanila ay naging isang ganap na paghabol. Ang mga boses ni Mang Ramon at Police Reyes ay mas lumalapit. "Wala na tayong oras, Kiko!" Sigaw ni Diego na ang boses ay nauutal. "Mayumi, hawak ka lang sa akin," utos ni Kiko. "Diyan sa kabilang lagusan, mabilis." Gamit ang kanyang talas ng isip at ang kanyang kaalaman sa bawat sulok at taguan ng mga lagusan sa ilalim ng Manila, mga lagusan na tanging mga batang kalye lamang ang nakakakilala, ginabayan ni Kiko ang kanyang mga kaibigan. Dumausdo sila sa putik, dumiretso sa mga baha, halos makalabas sa isang malaking imburnal na umaagos patungo sa isang estero. Ang amoy ay nakakasuka, ngunit ang bawat galaw ay para makalayo sa humahabol sa kanila. Sa bawat sulok na niliko nila, sa bawat butas na pinasukan nila, lalo nilang naramdaman na nagtatagumpay sila. Ang mga kahol ng aso ay unti-unting lumayo, at ang mga sigawan ay naging mahina na lamang na bulong. Sa wakas, nakaabot sila sa isang napabayaan na lumang gusali, isang taguan na kilala lamang nila. Hinihingal at halos himatayin sa pagod. Nagtago sila sa dilim. Nag-iisang liwanag ay ang buwan na sumisilip sa sirang bintana. Habol ang kanilang hininga. Pakiramdam nila ay ligtas na sila sa ngayon. Ngunit habang pinapakiramdaman ni Kiko ang bigat ng lumang bagay sa kanyang dibdib, alam niya na ang buhay niya at ni Lola Elena ay tuluyan ng nabago. Hindi na sila basta mga mangangalakal lamang. Ngayon, sila ay nagtatago ng isang sikreto na pwedeng magpabago sa lahat o kumitil sa kanilang buhay. Ang laro ay nagsimula na, at ang taya ay hindi lang ginto, kundi ang kanilang kinabukasan. Mga lihim sa ilalim ng liwanag. Habol-habol pa rin ang kanilang hininga. Bumagsak sina Kiko, Diego at Mayumi sa madilim at maalikabok na sahig ng lumang bodega. Ang amoy ng alikabok, pinagsamang luma at nabubulok na kahoy at dampi ng malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Iba sa nakakasulasok na amoy ng imburnal. Nakakapagod ang takasan, ngunit ang kaligtasan nila, gaano man ito pansamantala, ay isang biyaya. Sa wakas, ang mga kahol ng aso at sigawan ng kalalakihan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng tahimik na pag-ihip ng hangin sa mga sirang bintana. "Salamat sa Diyos," bulong ni Mayumi, ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko matatapos na tayo." Inilapag ni Kiko ang balot ng lumang tela sa sahig at dahan-dahan itong binuksan. Sa ilalim ng madilim na liwanag na sumisilip sa butas ng bubong, lumabas ang tala-arawan at ang kumupas na mapa. Ang mga pahina ng tala-arawan ay naninilaw na. Ang tinta ay kumupas, ngunit malinaw pa ring nakikita ang masinop na sulat kamay. "Tingnan nyo," sabi ni Kiko, habang hawak ang tala-arawan. "Ito ang dahilan ng lahat." Pinagsaluhan nilang tatlo ang pagtingin sa mga pahina. Karamihan sa mga nakasulat ay mga kakaibang letra, mga simbolo ng hapon
na hindi nila maintindihan. Ngunit sa pagitan ng mga teksto, may mga guhit ng mga larawan ng mga bundok, ilog, at mas kapansin-pansin, mga halaman at bulaklak. May isang pahina na may mas detalyadong guhit ng isang uri ng orkidyas at sa ilalim nito, isang simbolo na tila isang kompas. Ang mapa, ani Diego, habang itinuturo ang lumang papel. Pareho ang mga halaman dito. Totoo nga, ang mapa ay hindi lamang nagpapakita ng mga kalsada at posibleng mga taguan, kundi napakaraming maliliit na guhit ng mga dahon at bulaklak na tila mga marka sa isang daan. Paano natin ito maiintindihan? Tanong ni Mayumi, halatang nawawalan ng pag-asa. Ni hindi nga natin mabasa ang sulat. Sumandal si Kiko sa dingding. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Kailangan nila ng tulong. Hindi lang basta tulong. Kailangan nila ng isang tao na nakakaintindi sa mga halaman, sa mga simbolo. At biglang, isang mukha ang sumagi sa kanyang isip. Isang mukha na may ngiti na mas maliwanag pa sa sinag ng araw. Kinabukasan, maaga pa, naglakas loob si Kiko na bumalik sa Barrio San Roque. Hindi niya maaaring iwan ng matagal si Lola Elena na mag-isa at kailangan din niyang humanap ng pagkain. Nag-ingat siya, nagmamasid sa bawat anino, sa bawat galaw, habang dumadaan sa mga likulikong eskinita. Ang bawat sulyap ay nagbibigay sa kanya ng kaba, ang pakiramdam na may nakamasid. Dinala siya ng kanyang mga paa sa palengke ng Tondo, isang pugad ng buhay at ingay. Ang mga tindahan ay puno ng sari-saring paninda, mula sa sariwang isda hanggang sa makukulay na prutas. Ang amoy ng sariwang gulay, piniritong isda at matamis na tinapay ay bumalot sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Nena. Si Nena, na halos kaedad lang ni Kiko, ay nagtitinda ng mga sampagita na nakatuhog. Ang sampagita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, ay tila nabuhay sa kanyang mga kamay. Nakaupo siya sa isang maliit na bangkito, ang kanyang maamong mukha ay nakangiti sa bawat mamimili. Ang kanyang mga mata ay matatalas, ngunit puno ng kabaitan, at ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos. Para kay Kiko, na sanay sa gusot at hirap, si Nena ay tila isang bulaklak din, na umusbong sa gitna ng semento. Kung meron kang mga hiling upuna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Magandang umaga, Manong Kiko. Bati ni Nena na may ngiti nang makita niya si Kiko na papalapit. Matagal na silang magkakilala. Madalas siyang bilhan ni Kiko ng sampagita para kay Lola Elena na gustong-gusto ang amoy nito. Magandang umaga, Nena. Sagot ni Kiko, ang kanyang boses ay tila nanuyo. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba sa presensya ni Nena, isang kakaibang pakiramdam na hindi niya pa nararamdaman kailanman. Marami ka bang benta ngayon? Salamat sa Diyos, oo naman. Tugon ni Nena, lalo na't linggo ngayon. Nag-iisip si Kiko kung paano niya sisimulan ang pagtatanong. Nena, may itatanong sana ako sa'yo tungkol sa mga halaman. Nagkunot ang noo ni Nena, nagtataka. Mga halaman? Bakit naman? Naalala ko kasi, sinabi ng lola mo na mahilig kayo sa mga halaman na marami kang alam. Paliwanag ni Kiko. May nakita kasi akong kakaibang halaman. Gusto ko sanang malaman kung ano. Naramdaman ni Kiko ang bahagyang pagtutol mula kay Nena, ngunit ang kanyang pagtataka ay mas matindi. Anong uri ng halaman ba yan? Hindi naman siguro bawal, di ba? Hindi, hindi bawal. Mabilis na sagot ni Kiko. Kakaiba lang. Kailangan ko lang ng kaunting tulong. Napakahalaga nito, Nena. Sa mukha ni Kiko, nakita ni Nena ang matinding seryosidad at pangangailangan. Kung ganoon, sige. Pagkatapos kong magtinda, maaari tayong magkita. Sa parke sa likod ng simbahan, doon kami madalas magturo ni Lola tungkol sa mga halaman. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Kiko, isang ngiti na matagal nang hindi niya nararamdaman. Salamat.
Nena, maraming salamat. Kinagabihan, sa parke sa likod ng simbahan, ipinakita ni Kiko kay Nena ang talaarawan at ang mapa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang mga lumang dokumento. Talaarawan ng hapon, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkamangha. At isang mapa, ipinaliwanag ni Kiko ang lahat kung paano nila ito natagpuan sa Hukuman Luma, ang alamat ng kayamanan ni Yamashita at ang paghabol ni Mang Ramon at Pulis Reyes. Habang nagsasalita si Kiko, napansin niya kung gaano kapamilyar si Nena sa bawat detalye ng mga halaman na nakaguhit sa mapa at sa talaarawan. Ah, ito. Ito ay isang kalachuchi. Sabi ni Nena, itinuturo ang isang guhit. Madalas itong itinatanim malapit sa mga lumang simbahan o sementeryo. At ito naman, isang uri ng ligaw na orkidyas, ang waling-waling. Dati, mayaman ang Mindanao sa ganito, pero meron din nito sa mga gubat ng Luzon, sa mga matataas na lugar. Sa bawat halaman na itinuro niya, nagbibigay si Nena ng detalyadong paliwanag kung saan ito madalas mahanap, ang kahalagahan nito sa kultura ng Pilipino, o kung ano ang sinisimbolo nito. Ang lola ko kasi, dati siyang manggagamot at marami siyang alam tungkol sa mga halamang gamot at kung saan sila matatagpuan. Paliwanag ni Nena, sabi niya, ang bawat halaman ay may kwento, may sariling lugar sa mundo. Habang patuloy si Nena sa pagpapaliwanag, unti-unting nabubuo ang larawan sa isip ni Kiko. Ang mga guhit ay hindi basta dekorasyon lamang. Ang mga ito ay mga landmark. Mga palatandaan na ang isang sundalong Hapon ay sinubukang gamitin ng kalikasan para itago ang isang bagay. Tingnan mo ito, Kiko. Sabi ni Nena, itinuturo ang isang partikular na bahagi ng mapa. Ito, ang Balete Tree. Kilala ito bilang puno na pinaninirahan ng mga engkanto at madalas itong nakikita sa mga lumang lugar, lalo na sa mga may kasaysayan. At sa mapa mo, may marka ito na nasa gilid ng isang ilog. Sa tulong ni Nena, natukoy nila ang unang posibleng lokasyon. Isang lugar, malapit sa isang lumang ilog, kung saan mayroong sinasabing napakalaking puno ng balete. Maaaring ito ang pinagmulan ng ilang alamat sa lugar. Ang pagtuklas na yon ay nagdala ng bagong pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang balita mula sa Barrio San Roque ay lalo ring nagpataas ng panganib. Nandyan na naman ang mga tao ni Mang Ramon. Bulong ng isang kapitbahay kay Kiko kinagabihan habang lihim siyang bumalik para bisitahin si Lola Elena. Pati si Pulis Reyes nagtatanong-tanong. Halos baliktarin na ang mga bahay. Gumamit sina Mang Ramon at Pulis Reyes ng bawat paraan para mahanap si Kiko. Naglalakad sila sa mga eskinita, nagbabanta sa mga tindera, nagtatanong sa mga bata. Sinisikap nilang takutin ang mga tao para magsalita. Ngunit ang mga taga-baryo, kahit takot, ay nanatiling tikom ang bibig dahil alam nilang baluktot ang dalawa. Ngunit ang kasamaan ni Mang Ramon ay walang limitasyon. Isang gabi, habang abala sina Kiko at Nena sa pag-aaral ng mapa, isang balita ang yumanig sa baryo. Kiko! Kiko! Nasaan ka? Sigaw ni Mayumi na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Si Diego! Kinuha nila si Diego, ang mga tao ni Mang Ramon. Kumuyom ang kamao ni Kiko. Ano? Saan nila dinala? Hindi ko alam. May inilagay lang silang sulat. Sabi nila, ibalik mo ang nakita mo. Kung gusto mong makita pa si Diego ng buhay. Ang takot ay napalitan ng galit sa puso ni Kiko. Hindi lang basta paghahanap ng kayamanan ng usapan, buhay na ng kaibigan niya ang nakataya. Hindi na tayo pwedeng umurong, Nena, sabi ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Kailangan nating mahanap ang kayamanan na yan. Hindi lang para kay Lola Elena, kundi para kay Diego. Hindi natin pwedeng hayaan si Mang Ramon na manalo. Hawak ni Nena ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Kiko ay nagbigay sa kanya ng lakas.
Sa loob ng maikling panahon, ang kanilang ugnayan ay lumalim. Hindi lang ito basta tulong sa paghahanap ng kayamanan. Nagiging sandigan sila ng isa't isa, isang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sasama ako, Kiko. Buong pagmamalaki niyang sabi. Hindi kita iiwan. Kung ano man ang kayamanang yan, hahanapin natin at ililigtas natin si Diego. Sa sandaling yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ni Kiko na hindi na siya nag-iisa. Ang isang bahagi ng mapa ay naunawaan na nila at ang destinasyon ay naghihintay. Hindi na ito laro. Ito ay isang misyon para sa kaligtasan, para sa pag-asa at para sa isang kinabukasan na tanging ang katotohanan lamang ang makapaglalaan. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang mga lihim ng nakaraan ay naghihintay na mabunyag sa ilalim ng liwanag at ng panganib. Ang anino ng kahapon. Ang gabi ay balot pa rin ng takot, ngunit ang galit ni Kiko para kay Diego ay nagtulak sa kanya na maging matapang. Habang si Mayumi ay nananatili sa lumang bodega, nag-aalala, si Kiko at Nena ay naghanda para sa kanilang paglalakbay. Kailangan nilang mabilisang makarating sa sinasabing lokasyon ng Ballet Tree, ang kanilang unang pag-asa sa ilalim ng mapa. Sigurado ka bang dyan yon, Nena? Tanong ni Kiko, habang tinitingnan ng mapa sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang lola ko mismo ang nagsabi na ang puno ng balete ay karaniwang nakikita sa mga lumang lugar, lalo na sa mga may kasaysayan, at ang marka sa mapa mo ay malinaw. Paliwanag ni Nena, itinuturo ang isang bahagi. Diyan sa gawin ng Ilog Pasig, sa dulo ng kabilang Pampang, sa lugar na tinatawag nilang Looban ng Engkanto. Sabi-sabi, may mga lumang istruktura doon bago pa man dumating ang mga Hapon. Ang Looban ng Engkanto ay isang lugar na kilala sa mga taga-Maynila, hindi lang sa mga matatanda. Isang malawak na kagubatan at mga dating plantasyon na unti-unting kinakain ng urbanisasyon. Ngunit may mga bahagi pa ring halos hindi nagalaw, mga lugar kung saan ang mga lumang alamat ay nabubuhay. Ito ang lugar na pinaniniwalaan nilang patutunguhan. Sa madaling araw, habang ang lungsod ay unti-unting nagigising, palihim na lumabas sina Kiko at Nena, suot ang kanilang pinakalumang damit, nagtatago sa anino. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pag-iingat. Bawat kanto, bawat tao ay pinaghihinalaan, ngunit hindi sila nag-iisa. Habang papalapit sila sa looban, napansin ni Kiko ang isang kakaibang pagtaas ng presensya ng mga tauhan ni Mang Ramon. May mga tambay sa mga eskinita na tila nagmamasid at may mga motorsiklo na paikot-ikot sa lugar. May kinalaman ito sa pangkidnap kay Diego, ngunit may mas kakaiba pa. May mga pulis na rin siyang nakikita, hindi mga pulis na nagpapatrolya, kundi mga pulis na tila may hinahanap, mga pulis na kilala niyang malapit kay Pulis Reyes. May mali. Bulong ni Kiko kay Nena. Parang may nagbabantay sa mga daan papunta sa looban. Baka nga may alam na sila sa pupuntahan natin. Sagot ni Nena, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng ibang ruta. Pero paano? Dahil sa kanilang karanasan sa kalye, nakakita sila ng isang maliit na lagusan sa ilalim ng isang lumang tulay na posibleng hindi pa nadiskubre ng mga humahabol sa kanila. Gamit ang kanilang galing sa pag-akyat at pagdaan sa makitid na espasyo, nakalusot sila. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Pagdating nila sa kabilang dulo, bumungad sa kanila ang isang kakaibang tanawin. Hindi ang kagubatan na inakala nila, kundi isang malawak na lugar na may malalaking puno, mga sirang pader na tinubuan ng baging, at ang mga nagkalat na pira-piraso ng mga istrukturang bato na tila bahagi ng isang lumang kuta o templo. Isang lugar na nakalimutan na ng panahon. Sa gitna, may isang napakalaking puno ng balet. Ang kanyang mga ugat ay kumakapit sa lupa na tila mga higante. Sa paanan ng puno ng balet, may nakita silang isang kubo.
halos hindi na makita dahil sa mga baging at halaman. Sa labas ng kubo, may isang matandang lalaki na nakaupo, balot sa lumang damit. Ang kanyang mukha ay puno ng kunot at ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakakita na ng maraming bagay. Si Mang Jose. "Lolo po," tawag ni Kiko ng may pag-iingat. "Pwedeng po kaming magtanong." Dahan-dahang itinaas ni Mang Jose ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay matalim. "Mga bata, anong ginagawa ninyo rito sa lugar na ito?" Delikado. Ipinaliwanag ni Kiko ang kanilang sitwasyon nang walang gaanong detalye at itinuro ang mapa na hawak niya. "May hinahanap po kami. Isang lumang lugar. May kinalaman po sa mga Hapon." Nanlumo ang mukha ni Mang Jose nang marinig ang salitang Hapon. Umiling siya. "Hindi lang kayo ang naghahanap ng mga Hapon dito. Marami na ang dumadaan. Mga taong uhaw sa ginto. Pero ang ginto, hindi iyon ang pinakamahalaga sa digmaan." Pinaupo sila ni Mang Jose at nagsimula siyang magkwento. Dito noon, may kampo ang mga Hapon. Hindi gaanong kalaki, pero marami silang ginawa rito. Ang lugar na ito ay dating plantasyon at may lumang simbahan sa itaas na ginamit nilang himpilan. Maraming dugo ang dumanak dito. Ang tinig ni Mang Jose ay puno ng sakit. Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang naaalala ang mga nakaraang kaganapan. Ang mga sigaw, mga pagpapahirap, hindi ko makalimutan. Ang mga babae, mga bata, lahat ay nagdusa at may mga Pilipino ring tumulong sa kanila para sa pera, para sa kapangyarihan. Ang bawat kwento ni Mang Jose ay nagbigay ng kulay sa mga nakasulat sa talaarawan nila Tonto Tanaka na tila mga anino ng katotohanan. Naramdaman ni Kiko ang bigat ng mga salita. Hindi lang ito tungkol sa ginto. Tungkol ito sa mga buhay na nawala, sa mga kaluluwang nasira. May sinasabi silang kayamanan ni Yamashita. Sabi ni Mang Jose, ang kanyang boses ay bumulong. Pero ang kayamanang yon, puno ng sumpa. Maraming nawala dahil diyan. May mga naghukay sa ilalim ng lumang simbahan, sa mga tunel na ginawa ng mga Hapon. Pero wala silang nakita kundi mga buto. Mga buto ng mga sundalo at ng mga Pilipinong biktima. Habang nagkukwento si Mang Jose, lalong naging matalim ang pakiramdam ni Kiko na may nagmamasid sa kanila. Lumingon siya at sa malayo, nakita niya ang isang anino na tila nagmamadaling nagtago sa likod ng malalaking bato. "Lolo, may tanong lang po ako," ani Kiko. "May alam po ba kayo tungkol sa mga Hapon na nagtatago ng mga papeles, mga dokumento?" Nagkunot ang noo ni Mang Jose. "Mga dokumento. Wala akong alam, anak. Ang alam ko lang, ang mga Hapon ay mahilig magtago ng kanilang mga lihim. Ang ginto ay para sa kanilang emperador, pero ang mga kasalanan nila, iyan ang gustong itago. May mga lumang hukay sa loob ng kampo na nilagyan ng semento. Sabi-sabi, nandoon ang kanilang mga sekreto." Habang patuloy si Mang Jose sa pagkukwento, lumapit si Nena kay Kiko. "Kiko, tingnan mo ang lupa." Bulong niya, itinuturo ang bahagi ng lupa sa ilalim ng balete tree. May bakas ng sariwang lupa na tila kakagaling lang sa paghuhukay at may mga lumang papel na nakakalat sa gilid. Hindi lang basta papel, kundi mga bahagi ng lumang pahayagan. At ang isa ay may logo ng isang kumpanya ng konstruksyon na pagmamay-ari ni Police Reyes. Isang kumpanya na madalas gamitin ni Reyes sa kanyang mga iligal na transaksyon. Naramdaman ni Kiko ang bigat ng impormasyon. Nakita na pala sila. Ang sinasabi ni Mang Jose ay lalong nagpatunay sa kanyang hinala na hindi lang sila ang sumusunod sa mapa. "Police Reyes," bulong ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Alam na niya ang lugar na ito at mukhang sinubukan na niya rito. Napansin nila ang isang kakaibang marka sa gilid ng isang malaking bato malapit sa kubo ni Mang Jose. Isang tila pagguhit na ginawa sa semento na may kakaibang hugis. Tumakbo si Nena at tiningnan ito. Ito
Ito ang simbolong nakita ko sa Tala-Arawan, Kiko, sa ilalim ng guhit ng orkidyas. Isang pagguhit na tila isang buwan at bituin, ngunit may kakaibang pagkakaugnay. Tila hindi ito isang ordinaryong marka. Sinuri nila ang paligid ng markang yon. May isang bahagi ng lupa na tila nabiyak at sa ilalim nito, isang maliit na bukas. Lumuhod si Kiko at sinilip. Mayroong isang lumang lata ng biskwit. Kinakalawang na nakabaon sa lupa. Dahan-dahan niyang hinukay ang lata. Nang mabuksan niya ito, bumungad sa kanila ang isang bagay na hindi nila inasahan. Hindi ginto. Sa loob ng lata, may isang balot ng lumang tela. Pagkabukas nila, nakita nila ang isang kupas na litrato. Isang litrato ng isang grupo ng mga sundalong Hapon, nakangiti. At sa likod nila, may ilang Pilipino rin na nakangiti. Ang litrato ay mukhang dati ay bahagi ng isang dokumento dahil sa mga tupi at mga marka. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat sa Tagalog, sa lumang sulat kamay, ang mga tagapagtanggol ng Bagong Asya, sa ilalim ng pangunguna ni General Yamashita. Ngunit sa gilid ng litrato, may mas nakakagulat, isang piraso ng papel, nakasulat sa maliit na font, mga pangalan ng mga Pilipino, at sa tabi ng isang pangalan, may isang kakaibang simbolo na tila isang sagisag ng kapangyarihan o katapatan. At sa ilalim ng litrato, may isang bahagi ng Tala-Arawan na tila napunit, na naglalaman ng mga linya. Mahalaga ang kooperasyon ng mga lokal na pinuno. Ang kanilang tulong ay mahalaga sa pagtatago at sa pagtatatag ng bagong kaayusan. Ano ito, Kiko? Bulong ni Nena, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ito ginto. Hindi, sagot ni Kiko. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Ang mga pangalan sa papel, may koneksyon sa mga kwento ni Mang Jose tungkol sa mga Pilipinong tumulong sa Hapon. Ito ay higit pa sa kayamanan ni Yamashita. Ito ay ang anino ng nakaraan, ang bahagi ng kasaysayan na hindi sinasabi. Kailangan nating lumabas dito. Biglang sigaw ni Kiko. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Ang mga pulis ni Reyes at ang mga tauhan ni Mang Ramon ay nakahabol. Hindi sila sumusunod sa mapa, kundi sa kanilang mga bakas. Ngayon, alam ni Kiko na ang taya ay hindi lang ang buhay ni Diego o ang pag-asa sa kayamanan. Ang hawak niya ay isang lihim, isang katotohanan na maaaring magpabago sa pananaw ng marami tungkol sa nakaraan. Ang laro ay naging mas mapanganib. Puno ng pagtataksil at mga lihim na mas matagal nang nakabaon kaysa sa anumang ginto. Hawak ang lata, hinila ni Kiko si Nena. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay lalong lumalim sa gitna ng anino ng kahapon. Lihim na landas, lihim na panganib. Ang pagtakas mula sa looban ng engkanto ay mas mabigat kaysa sa naunang paghabol. Hindi lang basta sa pisikal na pagod, kundi sa bigat ng natuklasan. Hindi ginto ang nasa lata, kundi mga anino ng kasaysayan, mga pangalan ng mga traidor, at isang piraso ng Tala-Arawan na mas madilim pa sa dilim ng gabi. Habang tumatakbo sila pabalik sa bodega, hawak ni Kiko ang lata. Ang init ng metal ay tila nagpapaso sa kanyang palad. Hindi dahil sa init, kundi sa bigat ng responsibilidad. Nadatnan nila si Mayumi sa sulok ng bodega. Nanginginig, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Kiko, Nena, akala ko hindi na kayo babalik. Si Diego, may nagbalita, dinala daw siya sa bodega ni Mang Ramon sa kabilang kanto. Pinapahirapan daw nila. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ano? Bulong ni Kiko, kumuyom ang kanyang mga kamao. Ang galit na nararamdaman niya para kay Mang Ramon ay lalo pang lumalim. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng pabayaan ang nararamdaman. Kailangan niya ng malinaw na isip. Inilapag ni Kiko ang lata at ipinakita kay Mayumi ang laman nito. Ang litrato, ang mga pangalan, ang punit na pahina ng Tala-Arawan. Ang pagtataka at takot ang bumalot sa mukha ni Mayumi.
Hindi ito ginto. Ito ang pinag-aawayan nila. Mas mahalaga ito sa ginto, Mayumi. Sagot ni Kiko, ang kanyang boses ay seryoso. Ito ang katotohanan. At kailangan nating malaman ang buong katotohanan para mailigtas si Diego. Sumandal si Nena sa lumang dingding. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang tala-arawan. Dito natin matutuklasan ang lahat. Hindi na lang basta sa mapa. Nasa mga salita ng sundalong Hapon ang tunay na lihim. Pinagsaluhan nilang tatlo ang lumang tala-arawan nila Tanto Tanaka at ang bagong natuklasan. Ang mga pahina ay puno ng mga simbolo, mga guhit at mga sulat Hapon. Ngunit ang mga bagong piraso ng puzzle, ang litrato at ang punit na pahina ay nagbigay ng bagong direksyon. Tingnan niyo ang litrato, sabi ni Nena. Itinuturo ang mga Pilipinong nakangiti kasama ang mga Hapon, ang mga tagapagtanggol ng bagong Asya. At sa pahina ng tala-arawan na ito, binasa ni Nena ang mga bahaging sinulatan ng Ingles na may ilang salitang Hapon na pamilyar na sa kanya dahil sa kanyang pag-aaral. Ang aming misyon ay hindi lamang sa pakikidigma, kundi sa pagtatatag ng isang bagong kaayusan sa ilalim ng emperador. Ang mga lokal na pinuno na sumusuporta sa aming pananaw ay mahalaga. Sila ang magiging tulay sa puso ng mga Pilipino. Ang mga gawaing espesyal ay kailangan upang mapanatili ang kaayusan at upang matulungan ang aming mga kaalyado na itago ang aming mga operasyon. Napatigil si Nena. Ang mga gawaing espesyal, ang euphemism na yon ay nagdala ng kilabot sa kanilang lahat. Naalala ni Kiko ang mga kwento ni Mang Jose tungkol sa kalupitan ng mga Hapon at ang mga Pilipinong tumulong sa kanila. Ang litrato ay nagpapahiwatig ng koneksyon. Ang mga halaman na nakaguhit sa tala-arawan at mapa ay hindi lang basta palatandaan ng lugar. Patuloy ni Nena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga guhit. Tandaan niyo ang sinabi ng lola ko. Bawat halaman ay may kwento, may sariling lugar. At ang ilang halaman ay lumalabas lang sa tiyak na panahon, sa tiyak na buwan, o sa tiyak na posisyon ng bituin. Ipinakita ni Nena ang isang guhit ng isang kakaibang bulaklak, tila isang uri ng star orchid na hindi pamilyar sa kanila. Sa ilalim nito, may simbolo na tila isang tala. Ang bulaklak na ito, ang pangarap ng bituin, ay lumalabas lang tuwing bagong buwan. At tanging sa gabi lamang ito namumukadkad. Ang lola ko, tinuro niya sa akin na ang mga bulaklak ay gumagabay sa mga magsasaka kung kailan magtanim. Ang pangarap ng bituin ay palatandaan ng pagtatapos ng tag-araw at ng simula ng tag-ulan. Tinawid ni Nena ang mga guhit ng bulaklak sa mga markang heograpikal sa mapa. Sa mapa, may guhit ng ilog na kung saan ay may pangarap ng bituin din. At sa tabi nito, may simbolo na tila isang buwan na hindi nakikita. Nag-iisip si Kiko. Ang bagong buwan, ang pagtatapos ng tag-araw, ang simula ng tag-ulan. Hindi lang basta lugar ang hinahanap nila, kundi panahon din. Pero, paano natin malalaman kung kailan eksaktong bagong buwan? Tanong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. At ano ang kinalaman ng lahat ng ito kay Diego? Hindi ba dapat hinahanap natin siya? Nag-init ang ulo ni Diego nang marinig ang pangalan ng kanyang kaibigan. Siyempre, hinahanap natin siya. Pero paano kung ito ang susi para mailigtas siya? Paano kung ang kayamanan na ito, ang katotohanan na ito, ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan laban kay Mang Ramon at Police Reyes? Tumingin si Mayumi kay Kiko, puno ng pag-asa na sana ay magbago ang isip nito. Kiko, hindi ba mas maganda kung ibigay na lang natin ang mga ito sa kanila? Sa tingin mo ba, hahayaan pa tayong makakita ng liwanag kung ipapakalat natin ang mga lihim na ito? Ang kanyang boses ay basag, puno ng takot para sa buhay ni Diego. Alam mo ba kung gaano kalupit si Mang Ramon at si Police Reyes? Kaya niyang gawin ang lahat para itago ang kanyang pangalan. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Mayumi at Kiko. Si Mayumi,
Sa kanyang pagiging praktikal at pagmamalasakit sa kaligtasan ay nakikita ang panganib ng pakikipaglaban. Ngunit si Kiko, sa kanyang puso ay nararamdaman ang bigat ng katotohanan. Mayumi, naiintindihan ko ang takot mo. Sabi ni Kiko, ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng determinasyon. Pero hindi natin pwedeng pabayaan si Diego. At hindi natin pwedeng ipagpalit ang katotohanan sa kaligtasan lang natin. Ang katotohanan na ito, hindi lang ito para sa atin. Para ito sa lahat ng nagdusa noong digmaan. Para sa ating kasaysayan. Huminto si Kiko at tumingin kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pakiusap. Naiintindihan ko, hindi ito ginto. At mas delikado pa sa ginto. Pero naniniwala ako na ang katotohanan ang makapagpapalaya sa atin. At ang katotohanan na ito ang gagamitin natin para iligtas si Diego. Dahil kapag nalaman nila na hindi lang basta ginto ang hawak natin, kundi isang bagay na pwedeng sumira sa reputasyon ng mga taong may kapangyarihan, mag-iiba ang laro. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, ipinaliwanag ni Nena na ang susunod na bagong buwan ay darating sa loob ng 2 araw. Ang pangarap ng bituin ay isang hudyat. Ito ang panahon ng paglipat, ng pagtatago. Kung dito itinago ang mga lihim na ito, kailangan nating puntahan yon sa loob ng 2 araw. Sinuri nila ang natitirang bahagi ng tala-arawan, habang ang mga salita nila Tantanaka ay unti-unting lumalantad. Sa mga huling pahina na mas nabasa na nila, may mga nakasulat tungkol sa mga biktima ng kaayusan at mga huling pag-record. May mga sipi na naglalarawan sa isang sentro ng pamamahala, isang lugar na ginamit upang panatilihin ang kaayusan sa gitna ng gulo ng digmaan. Hindi direktang sinabi, ngunit ang mga salita ay nagpapahiwatig ng mga lugar kung saan ang mga tao ay pinahirapan, kung saan ang mga operasyon ng paglilinis ay isinagawa. Ang mga gintong ito, hindi ito pisikal na ginto, bulong ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ito ay ang mga ebidensya ng kalupitan. Ang tunay na kayamanan ng Yamashita ay ang mga lihim na ito. Ang mga huling pahina ng tala-arawan ay nagtuturo sa isang huling lokasyon na konektado sa mga bituin at sa pangarap ng bituin. Isang lumang gusali na dati ospital lumang. Isang lugar na napapabayaan na ngayon sa gitna ng distrito ng Santa Cruz. Ang lugar na iyon ay kilala na pinagmumultuhan, na pinagtataguan ng mga bangkay at mga lihim. Noong digmaan, ginamit daw ito ng mga Hapon bilang isang garrison hospital at posibleng sentro ng kanilang operasyon. Ospital lumang, bulong ni Nena, ang kanyang mga mata ay tinitigan ng mapa. Doon daw dinala ang marami. Ang aking lola, sinabi niya na maraming lihim ang nakabaon sa lupa ng ospital lumang. Habang papalapit ang bagong buwan at habang mas lumalalim ang kanilang pag-unawa sa mga lihim, lalo ring umiigting ang paghahanap ni Mang Ramon at Pulis Reyes. Ang Baryo San Roque ay tila isang tanggulan na sinisira na. Halos bawat sulok ay may nagbabantay. Kiko, wala na tayong madadaan ng ligtas, sabi ni Mayumi. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Napapalibutan na tayo. Isang gabi, habang nagpaplano sila para sa kanilang huling lakad patungo sa ospital lumang, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa malayo. Kiko, lumabas ka! Ibalik mo ang akin! Kung hindi, ang iyong kaibigan, magiging bahagi ng aking koleksyon. Ito ang tinig ni Mang Ramon na may halong pagtawa. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa mga lumang eskinita na papunta sa bodega. Sinundan ito ng isang putok ng baril, hindi malaman kung sa hangin o may tinamaan. Ngunit ang mensahe ay malinaw, hindi na sila pwedeng maghintay. Ngayon na, sabi ni Kiko, ang kanyang boses ay matatag. Hindi na natin pwedeng antayin ang bagong buwan. Kung gusto nating iligtas si Diego, kailangan nating gawin ito ngayon. Habang lumalabas sila sa bodega, ang dilim ay bumalot sa kanila. Ang mga anino ay tila mga bantay,
Ang bawat tunog ay tila nagbabanta. Sa bawat kanto na niliko nila, sa bawat eskinita na pinasok nila, naroroon ang mga mata ni Mang Ramon at Pulis Reyes. Dito, nakita ko sila. Sigaw ng isang tauhan ni Mang Ramon. Nagsimula na naman ang paghabol, ngunit ngayon, mas seryoso ito. Alam nilang ito ang huling pagkakataon. Ginabayan ni Kiko ang kanyang mga kaibigan sa mga masikip na lagusan, sa mga butas sa dingding, sa mga bubong ng mga barong-barong. Si Nena, sa kanyang kaalaman sa mga halaman, ay nakakita ng mga daan na natatakpan ng baging, mga daan na tila kinainan ng kalikasan na hindi pa nadidiskubre ng mga humahabol sa kanila. Habang papalapit sila sa ospital lumang, ang mga boses ni Mang Ramon at Pulis Reyes ay lalo pang lumalakas. Nakikita na nila ang lumang istruktura, ang kanyang mga sirang bintana ay tila mga matang nakatingin sa kanilang kapalaran. "Malapit na tayo, Kiko!" Sigaw ni Nena, hinihingal, habang patuloy silang tumatakbo. Ito na ang huling laban. Bulong ni Kiko sa sarili. Ang pag-asa para kay Diego, ang paghahanap ng katotohanan para sa kasaysayan. Ang bigat ng lahat ng ito ay nasa kanyang balikat. Alam niyang sa loob ng ospital lumang, naghihintay ang alinman sa kanilang kaligtasan o ang kanilang kamatayan. Ang mga lihim ng nakaraan ay malapit ng mabunyag at ang taya ay hindi lang ang kanilang mga buhay, kundi ang hinaharap ng kanilang bayan. Ang katotohanan sa Yamashita. Ang luma at gibagibang istruktura ng ospital lumang ay nakatindig sa ilalim ng madilim na buwan. Ang kanyang mga sirang bintana ay tila mga walang matang butas na nakatitig sa kanila. Ang amoy ng alikabok, pinagsamang luma at nabubulok na kahoy, at ang dampi ng malamig na hangin ang sumalubong sa kanila, iba sa nakakasulasok na amoy ng imburnal na kanilang pinagdaanan. Ito ay isang lugar na nakalimutan na, ngunit puno ng mga lihim na tila nakabaon sa bawat batong tinubuan ng lumot. "Narito na tayo," bulong ni Kiko. Ang kanyang boses ay tila nawala ng lakas, habol-habol ang kanyang hininga. Hawak pa rin niya ang lata ng biskwit at ang talaarawan. Ang bigat ng mga ito ay tila doble dahil sa panganib na kanilang kinakaharap. Sa likod niya, sina Nena at Mayumi ay halos hindi na makahinga. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot. Ngunit ang katahimikan ay panandalian. Mula sa mga anino, sa gilid ng ospital lumang, lumabas ang isang malaking figura, si Mang Ramon. Ang kanyang malaking tiyan ay tila isang bundok sa dilim at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Kasunod niya ang dalawa niyang tauhan. Ang kanilang mga mukha ay tila mga asong gutom. "Kiko! Kiko! Kiko!" Sabi ni Mang Ramon, ang kanyang boses ay malalim at puno ng panunuya. "Akala ko nakatakas kayo. Hindi ba sinabi ko sa'yo, akin ang hinahanap mo?" Bago pa man makasagot si Kiko, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa kabilang kanto. Mula sa likuran ni Mang Ramon, lumabas si Pulis Reyes. Ang kanyang uniforme ay tila ginintuan sa liwanag ng buwan. Ngunit ang kanyang mukha ay balot ng galit at pagtataksil. Kasunod din niya ang dalawa niyang tauhan, mga pulis, nakakampi niya. "Mga peste kayo!" Sigaw ni Pulis Reyes. Ang kanyang boses ay matinis. Ang baril ay nakatutok kay Kiko. "Alam ko na may hawak kayong bagay na hindi sa inyo. Ibigay niyo sa akin yan." Isang tensyon ang bumalot sa hangin. Si Kiko, na nasa pagitan ng dalawang baluktot na kapangyarihan, ay naramdaman ang lamig ng bakal ng baril sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang puso ay nagliyab sa galit para kay Diego. "Nasaan si Diego?" Sigaw ni Kiko. Ang kanyang tinig ay matatag. Nagulat si Reyes sa kanyang katapangan. "Ang kaibigan mo? Nasa ligtas na lugar. Kung ibibigay mo ang hinahanap ko," sabi ni Mang Ramon. Tumatawa ng malakas. "O baka mas gusto mong makasama siya? Wala kayong makukuha sa amin." Sigaw ni Nena. Lumabas mula sa likuran ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Hindi ito ginto. Ang hinahanap nyo,
Kasaysayan! Nagtawanan sina Mang Ramon at Pulis Reyes. Kasaysayan! Ano bang pakialam namin sa kasaysayan, Nena? Ginto ang gusto namin, Yamashita. Samantala, habang nagtatalo sila, sinilip ni Kiko ang ospital lumang. Sa sulok ng isang sirang pader, may nakita siyang isang serye ng mga marka na tila mga bituin at buwan na tumutugma sa guhit sa talaarawan. Ito ang pangarap ng bituin. Doon, bulong ni Kiko kay Nena. Sa sulok ng pader, doon sa ilalim ng mga markang yon. Nagkatinginan sina Kiko at Nena. Isang senyas. Kailangan nilang gumawa ng paraan. Hindi namin ibibigay sa inyo ito. Sigaw ni Kiko. Ang kanyang boses ay matatag. Ang hawak namin. Ito ang katotohanan. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat. Nagngalit ang ngipin ni Pulis Reyes. Baliw! Gusto mo bang mamatay ng maaga? Sige, kukunin ko yan sa'yo. Mga tauhan, kunin niyo sa kanya. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tauhan ni Mang Ramon at Pulis Reyes ay sumugod sa kanila. Gamit ang kanyang bilis at kaalaman sa mga pasikot-sikot ng lugar, sinubukang takasan ni Kiko ang mga humahabol. Kiko, dito! Sigaw ni Nena. Itinuturo ang isang maliit na butas sa dingding na halos hindi makita dahil sa mga baging. Habang nagkakagulo, isang mabilis na desisyon ang ginawa ni Kiko. Itinapon niya ang lata ng biskwit sa isang direksyon, habang sa kabilang direksyon naman ay tumakbo siya. Nagulat sina Mang Ramon at Pulis Reyes sa kanyang galaw. Kunin niyo ang lata! Sigaw ni Mang Ramon, habang ang isa niyang tauhan ay sumugod sa direksyon ng lata. Samantala, sinamantala ni Kiko at Nena ang pagkakataon. Sumugod sila patungo sa sulok ng pader kung saan nakita ni Kiko ang marka. Hinawakan ni Kiko ang isang lumang bato na tila bahagi ng pundasyon. Sa ilalim ng markang tila bituin, naroon ang isang bahagi ng pader na tila nakakabit lamang. Tulungan mo ako, Nena, sigaw ni Kiko habang pinipilit buksan ang bato. Gamit ang lahat ng lakas nila na itulak nila ang bato. Sa ilalim nito, bumungad sa kanila ang isang maliit na lagusan. At sa loob nito, 3 kinakalawang na metal na kahon. Hindi ito ginto, hindi ito hiyas. Ito ay mga lumang kahon na tila mga lapida ng nakaraan. Narito, sigaw ni Kiko. Ang kanyang puso ay kumalabog, ngunit hindi sila nag-iisa. Si Pulis Reyes, na napansin ang kanilang galaw, ay sumugod sa kanila. Nakuha niyo na pala, akin na yan. Gamit ang kanyang baril, tinutok ni Reyes ang baril kay Kiko. Ngunit bago pa man niya makuha ang mga kahon, isang malakas na sigaw ang narinig. Mga salot, huwag niyo silang galawin. Si Mayumi, sa kabila ng takot, ay naglakas loob na kumuha ng isang bato at ibinato ito sa likod ni Pulis Reyes. Nagulat si Reyes at sa sandaling iyon, sinamantala ni Kiko. Kinuha niya ang baril mula kay Reyes at itinapon ito palayo. Nagalit si Reyes. Mga walang kwenta, ibalik niyo ang akin. Sigaw ni Reyes at sumugod kay Kiko. Isang matinding agawan ang nangyari. Habang nag-aagawan, binuksan ni Nena ang isa sa mga kahon. Sa ilalim ng makapal na alikabok, bumungad sa kanila ang isang serye ng mga dokumento. Mga lumang tala-arawan ng iba pang opisyal ng Hapon, mga litrato ng mga Pilipinong pinahirapan, at higit sa lahat, mga detalyadong record ng mga krimen ng digmaan, mga ulat ng mga masaker, mga kababaihang pinilit maging comfort women, mga eksperimento sa medisina na isinagawa sa mga bihag. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga kalupitan na hindi kayang isipin ng isang normal na tao. Diyos ko, bulong ni Mayumi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa horror. Ngunit ang pinakamalaking pagkagulat ay ang pangatlong kahon. Sa loob nito, isang makapal na libro ng listahan. Isang listahan ng mga pangalan. Ano ito, Kiko? Tanong ni Nena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang listahan. Ang mga tagapagbigay impormasyon. Sabi ni Kiko na naalala ang mga salita ni Mang Jose.
ang mga Pilipinong tumulong sa Hapon para sa kanilang sariling interes. Habang patuloy si Nena sa pagbabasa, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang hininga ay tila nawala. Kiko, tingnan mo ito. Bulong ni Nena, itinuturo ang isang pangalan sa listahan. Nilapitan ni Kiko ang listahan. At sa gitna ng daan-daang pangalan, isang pangalan ng umusbong na tila isang itim na marka sa puting papel. Santiago Reyes. Naramdaman ni Kiko ang kilabot. Santiago Reyes? Hindi kaya? Sa sandaling iyon, narinig ni Kiko ang tinig ni Pulis Reyes na humihinga ng mabigat na nakawala sa kanya. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Pulis Reyes na napansin ang listahan. Sumugod siya at kinuha ang listahan mula sa kamay ni Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakikita niya ang pangalan. Santiago Reyes, lolo ko. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Ang dating mapanlinlang at sakim na Pulis Reyes ay biglang naging isang taong balisa, desperado. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at takot. Ang kanyang lolo, isang taong pinipilit niyang gawing bayani sa kanilang pamilya, ay nasa listahan ng mga traidor. Hindi ito simpleng paghahanap ng kayamanan. Ito ay ang pagkawasak ng kanyang pangalan ng kanyang pamilya. Sinungaling! Sigaw ni Pulis Reyes at sumugod kay Kiko, hindi na interesado sa baril, kundi sa pagwasak ng ebidensya. Susunugin ko ang lahat ng ito. Walang sino man ang makakaalam. Mula sa kabilang panig, sumugod din si Mang Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa mga kahon. Iniisip na may ginto pa rin sa loob nito. Mga tanga! Baka naman nakatago lang ang ginto sa ilalim nito. Akin ang mga kahon na iyan. Ang ospital lumang ay naging isang pugad ng kaguluhan. Naging isang bangungot ang kanilang inaasahang pagtuklas. Sina Kiko, Nena at Mayumi ay nasa gitna ng dalawang nagagalit na tao. Si Pulis Reyes na gustong wasakin ang katotohanan at si Mang Ramon na gustong agawin ang anumang sa tingin niya ay may halaga. Protektahan ang mga kahon, sigaw ni Kiko habang niyakap niya ang isang kahon. Hindi ito pwedeng masira. Sinubukan ni Pulis Reyes na abutin ang kahon, ngunit siniko siya ni Kiko. Sinuntok ni Reyes si Kiko, ngunit sinalag ito ng batang lalaki. Natuto na si Kiko sa mga labanan sa kalye. Nena, Mayumi, tumakas na kayo. Dala niyo ang mga kahon. Utos ni Kiko. Hindi ka namin iiwan. Sigaw ni Nena. Habang kinuha niya ang dalawang kahon, naging isang matinding agawan ang lahat. Si Pulis Reyes, sa kanyang desperasyon, ay nagawa pang kumuha ng isang lumang tabla at ipinukpok ito. Ngunit sina Kiko at Nena, sa kanilang bilis at pagiging maliksi, ay nakaiwas. Mga tauhan, kunin niyo sila. Sigaw ni Reyes. Hayaan na ninyo ang listahan, kunin ninyo ang mga kahon. Sigaw naman ni Mang Ramon na tila nagkakamali pa rin sa iniisip na ang mga kahon ay puno ng ginto. Gamit ang kanilang mga paa at ang kanilang kaalaman sa bawat sulok ng lumang ospital, sinubukang tumakas ni Kiko, Nena at Mayumi. Tumalon sila sa isang sirang bintana, dumausdos sa isang lumang tubo at gumapang sa isang makitid na lagusan na patungo sa labas. Hawakan niyo ng mahigpit, sigaw ni Kiko habang bitbit niya ang isa pang kahon. Ang kanyang mga kamay ay sugat-sugat, ngunit ang kanyang determinasyon ay walang katulad. Sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi ang mga pulis ni Reyes, kundi ang tunay na pulis. Siguro ay may nakapansin sa ingay. Ang mga tauhan ni Mang Ramon at Pulis Reyes ay nagkagulo. Sinubukang tumakas. Sa wakas, nakalabas sila sa ospital lumang. Dala ang 3 lumang kahon, hinihingal at sugatan, ngunit hawak nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Ang katotohanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang mga sirena ay papalapit, alam ni Kiko
na ang kanilang pagtuklas ay hindi nagtapos sa gabi na yon. Nagsisimula pa lamang ito. Ang lihim ng nakaraan ay nabunyag na at ang pangalan ni Santiago Reyes ay nagdagdag ng isang personal na dimensyon sa kanilang laban. Hindi na ito simpleng paghahanap ng kayamanan. Ito ay isang laban para sa katarungan, para sa katotohanan, at para sa mga boses na matagal nang pinatahimik ng anino ng kahapon. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos at ang mga kahon na hawak nila ay hindi lang mga dokumento, kundi ang susi sa pagbabago ng kanilang bayan. Paghaharap at pagtubos. Ang mga sirena ng pulis ay papalapit. Ang kanilang matinis na tunog ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng gabi ng kaguluhan, ngunit simula ng bagong yugto. Sina Kiko, Nena at Mayumi ay tumakbo ng mabilis. Ang kanilang mga baga ay halos sumabog, ngunit mahigpit pa ring yakap ang tatlong kahon na naglalaman ng katotohanan. Ang bawat sugat sa kanilang katawan ay tila isang medalya, isang patunay ng laban na kanilang pinagdaanan. Sa likuran nila, ang ospital lumang ay balot ng dilim. Tila nagtatago pa rin ang mga lihim nito, ngunit alam nilang ang pinakamadilim na lihim ay nabunyag na. Sa tulong ng mga eskinita at mga likulikong daan na tanging mga batang kalye lamang ang nakakakilala, nakalayo sila sa gulo. Hindi na sila bumalik sa bodega. Direkta silang dumiretso sa kaisa-isang lugar na alam nilang magiging ligtas at makapagbibigay sa kanila ng payo. Ang barong-barong ni Lola Elena. Kahit pa delikado, alam ni Kiko na kailangan niyang umuwi. Nang makarating sila, nadatnan nila si Lola Elena na nakaupo sa lumang bangko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, tila may inaasahan. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Ngunit nang makita niya si Kiko at ang dalawang bata, isang malaking buntong hininga ng kaluwagan ang kanyang pinakawalan. Kiko, mga apo ko, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Bulong ni Lola Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Napansin niya ang mga sugat sa kanilang mga kamay at braso at ang bigat ng mga kahon na hawak nila. Ano ang nangyari at ano ang mga hawak ninyo? Sa ilalim ng dim na ilaw ng gasera, dahan-dahang ipinaliwanag ni Kiko ang lahat, mula sa pagtuklas ng talaarawan, sa paghabol ni Mang Ramon at Pulis Reyes, hanggang sa natuklasan nila sa ospital lumang. Habang nagsasalita si Kiko, ipinakita nila ang mga kahon. Unang binuksan ni Nena ang kahon na naglalaman ng mga larawan ng mga Pilipinong pinahirapan at ang mga dokumento tungkol sa mga krimen ng digmaan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Elena, ang kanyang matatandang mata ay napuno ng luha habang tinitingnan ng mga litrato at binabasa ang ilang bahagi ng ulat. Diyos ko, ang mga kalupitan? Bulong ni Lola Elena, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinawakan ng isang larawan ng isang babae. Ang mga alaala, akala ko ay nakalimutan na ng mundo. Pagkatapos, kinuha ni Kiko ang ikalawang kahon, ang listahan ng mga pangalan. Habang dahan-dahang binubuklat ni Nena ang pahina at itinuro ang pangalan ni Santiago Reyes, ang matandang mukha ni Lola Elena ay naging seryoso. Santiago Reyes, bulong ni Lola Elena. Pamilyar sa akin ang pangalan na yan. Hindi ba't iyan ang lolo ni Pulis Reyes? Tumango si Kiko. Opo, Lola. Ito ang dahilan kung bakit nagalit ng husto si Pulis Reyes. Dahil nasa listahan ng mga traidor ang kanyang lolo. Niyakap ni Lola Elena ang mga kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, ngunit may kasamang kakaibang determinasyon. Anak, ang mga ito, hindi ito simpleng papeles. Ito ay ang boses ng mga pinatahimik, ang katotohanan na matagal nang inilibing. Tiningnan ni Kiko ang kanyang lola. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Pero Lola, kung ilalabas namin ito, mas delikado kami. Maaaring patayin kami ni Mang Ramon at Pulis Reyes para itago ang lahat. Totoo, anak ko.
sabi ni Lola Elena. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit matatag. Ang katotohanan ay masakit at ang mga taong may maitim na nakaraan ay gagawin ng lahat para itago ito. Ngunit tignan mo ang mga hawak mo. Ito ay ang buhay ng marami. Ito ay ang kasaysayan na kailangan nating ipaalala. Kung pipiliin ninyong itago ito, katumbas na rin ang pagtataksil sa mga taong nagdusa. At sa mga susunod na henerasyon na may karapatang malaman ang kanilang tunay na nakaraan. Tumingin si Lola Elena kay Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto. Ang tunay na kayamanan ay ang katotohanan. At ang tunay na lakas ay ang pagtayo para sa kung ano ang tama, kahit gaano pa kadiliman ang kalaban. Wala nang mas mahalaga pa sa katarungan. Ang mga salita ni Lola Elena ay tila isang balong tubig sa nauuhaw na puso ni Kiko. Ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng matinding determinasyon. Naiintindihan niya. Hindi ito para sa kanila lang, para ito sa lahat. Pero paano, Lola? Tanong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay tila nagbabalik na ang pag-asa. Napakaraming tao ang baluktot. Sino ang makikinig sa atin? Hindi lahat ay baluktot, anak ko, sabi ni Lola Elena na may ngiti. Lagi mong tandaan na sa bawat dilim, mayroong ilaw. Maraming mabubuting tao sa mundo na gustong malaman ang katotohanan. Kailangan nyo lang silang hanapin. Sa gabing iyon, pinlano nila ang kanilang susunod na hakbang, ang kanilang layunin. Ilabas ang mga ebidensya sa publiko sa paraang hindi na ito maitatago o mababago. Kailangan natin ng isang tao na may boses, sabi ni Nena. Isang mamamahayag na hindi natatakot. Naalala ni Kiko ang isang pangalan, Manang Sonia. Isang matandang mamamahayag na kilala sa kanyang katapangan at walang takot na paglalantad ng katotohanan. Kahit pa ang mga kinasangkutan ay mga taong may kapangyarihan. Madalas niyang naririnig ang kanyang pangalan sa mga balita sa radyo na pinapakinggan ni Lola Elena. Kilala rin si Manang Sonia na may malaking koneksyon sa isang network ng mga aktivista at mga organisasyon ng karapatang pantao. Manang Sonia, bulong ni Kiko. Siya lang ang makakatulong sa atin. May opisina siya sa kabilang distrito. Kilala siya sa paglalantad ng mga katiwalian. Ang plano ay simple ngunit delikado. Magtago, magplano, at maglakbay patungo sa opisina ni Manang Sonia. Ngunit alam nilang hindi basta-basta hahayaan ni Mang Ramon at Pulis Reyes na mangyari ito. Kinabukasan, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, naging mainit na balita ang kaguluhan sa Ospital Lumang. Ang mga pulis na dumating sa lugar ay nakahanap ng ilang tauhan ni Mang Ramon na sugatan at may mga bakas ng bala. Ngunit wala si Mang Ramon at Pulis Reyes at wala rin ang mga bata. Ang mga balita sa radyo ay nagsimulang magtanong kung ano ang hinahanap ng mga ito. Narinig din ni Kiko ang isang balita na nagpabalik ng pag-asa sa kanya. Si Diego, ang kanyang kaibigan, ay natagpuan. Iniwan ng mga tauhan ni Mang Ramon ang walang malay na si Diego sa isang madilim na eskinita, posibleng dahil sa takot na mahuli. May mga pasa at sugat, ngunit buhay si Diego. Kaagad siyang dinala sa ospital ng mga kapitbahay. Nakumpirma ni Kiko na tama ang kanyang desisyon. Hindi niya kailangang ipagpalit ang katotohanan para kay Diego. Ang katotohanan na ang makapagliligtas sa lahat. Ngunit ang pagkakaligtas ni Diego ay nangangahulugan din na lalong naghahanap sina Mang Ramon at Pulis Reyes. Alam nilang hawak pa rin ni Kiko ang mga kahon. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Kiko kay Nena at Mayumi. Gagawin nila ang lahat para makuha ang mga ito. Baka gamitin pa nila si Diego. Pero hindi na nila magagawa, Kiko, sabi ni Nena. Malakas na tayo. Magkasama tayo. Nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa opisina ni Manang Sonia. Naglakad sila sa mga bubong ng mga barong-barong, dumaan sa mga masikip na eskinita,
at sumakay sa mga pampublikong sasakyan, nagtatago sa dami ng tao. Bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Ngunit hindi nagtagal. Naramdaman nila na may sumusunod sa kanila. Ang isang puting van na may tinted na bintana ay tila sumusunod sa bawat galaw nila. Mga matatalim na mata na nagtatago sa likod ng salamin. Si Police Reyes, bulong ni Kiko. Alam niya kung saan tayo pupunta. Ngunit handa na sila. Nag-iwan sila ng senyales sa mga kaibigan nila sa kalye. Mga batang nagtitinda ng sigarilyo. Mga tagalinis ng sapatos na humanda. Kung may mangyari, kailangan nilang magkalat ng impormasyon. Nang makarating sila sa kanto malapit sa opisina ni Manang Sonia, nakita nila si Police Reyes at ang kanyang 2 tauhan, kasama si Mang Ramon at ang kanyang mga goons na nagtatago sa likod ng isang truck. Hinihintay nila. Kiko! Sigaw ni Police Reyes na biglang lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang kanyang baril ay nakatutok sa kanila. Ibigay mo sa akin ang mga yan. Ngayon na. Kung hindi, mamamatay kayo rito. Hindi kami mamamatay. Sigaw ni Kiko. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Ang katotohanan ay hindi nyo kayang patayin. Katotohanan! Walang katotohanan! Sigaw ni Police Reyes. Peke ang lahat ng yan. Gusto nyo lang sirain ang pangalan ko. Ang pangalan mo ay Sirana. Police Reyes! Sigaw ni Kiko. At ang lolo mo, traidor siya. Nandyan ang ebidensya. Habang nagtatalo sila, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Mula sa mga gusali sa paligid, biglang lumabas ang mga tao. Mga mamamahayag, mga aktivista, at mga ordinaryong tao na tila may inaasahan. Ang isa sa mga kaibigan ni Kiko sa kalye ay lihim na nag-abot ng impormasyon kay Manang Sonia na agad na nagtipon ng media. Nandoon din si Manang Sonia kasama ang kanyang cameraman. Ano ang nangyayari rito? Sigaw ni Manang Sonia na may hawak na mikropono, itinutok ang kamera kay Police Reyes at Mang Ramon. Bakit niyo tinututukan ng baril ang mga bata? Nagulat si Police Reyes. Hindi niya inakala na may media. O walang kinalaman ng mga ito. Nanakawan nila ako. Ngunit huli na. Kinuha ni Kiko ang kahon na naglalaman ng listahan ng mga traidor. Manang Sonia, ito po ang hawak namin. Ang listahan ng mga Pilipinong nakipagtulungan sa Hapon noong digmaan. At kasama po rito ang pangalan ng lolo ni Police Reyes. Ang mga kamera ay umandar. Ang mga flash ng litrato ay tila bumulag sa lahat. Ipinakita ni Kiko ang listahan at itinuro ang pangalan ni Santiago Reyes. Napaluhod si Police Reyes, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Hindi totoo yan. Mga sinungaling kayo. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ipinakita din ni Nena ang mga dokumento ng krimen ng digmaan, ang mga litrato ng mga biktima. Ang lahat ay nakasulat sa kasaysayan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang tumakas ni Mang Ramon, ngunit huli na. Ang mga pulis na dumating sa lugar, hindi ang mga kasapakat ni Reyes, kundi ang mga pulis na tunay na nagpapatupad ng batas, ay sumugod at inaresto si Police Reyes. Si Mang Ramon ay hinabol din at naaresto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa ginto na hindi niya nakuha. Sa wakas, katarungan, sigaw ng mga tao. Habang inilalabas si Police Reyes, ang kanyang mukha ay nakayuko sa kahihiyan. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang pamilya ay tuluyan ng nabasag. Si Kiko, na nakatingin sa kanya, ay nakaramdam ng lungkot. Ngunit alam niya na ito ang nararapat. Ang pagtataksil sa bayan ay hindi dapat kalimutan. Ang mga kahon ay nasa kamay na ni Manang Sonia at ng kanyang mga kasamahan. Ang katotohanan ay nasa liwanag na. Sa araw na yon, si Kiko, ang dating batang kalye na nangangalakal, ay naging isang bayani. Hindi dahil sa lakas ng kalamnan, kundi sa lakas ng katotohanan. Si Nena, ang kasintahan at kasama niya, ay naging isang matapang na babae. Ang kanyang kaalaman sa mga halaman ay naging susi sa pagbubunyag ng mga lihim ng nakaraan.
Si Mayumi, sa kanyang kabilaan ng takot, ay naging matatag. At si Diego, na lumabas sa ospital, ay nakasaksi sa pagbagsak ng mga kaaway na nagpahirap sa kanila. Ang katarungan ay nananaig. Ang mga anino ng kahapon ay unti-unting lumabo at ang isang bagong bukang liwayway ay sumisikat para sa kanila. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang laban, ngunit ang simula ng isang bagong kabanata kung saan ang katotohanan ang pinakamahalagang kayamanan. Ang pagbubunyag ng mga lumang kahon mula sa ospital lumang ay isang lindol na yumanig sa buong Pilipinas. Nagulantang ang bansa sa mga litrato ng kalupitan, sa mga ulat ng krimen sa digmaan, at lalo na sa listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nakipagsabwatan sa mga Hapon. Ang kwento ni Kiko, ang batang mangangalakal, ay naging balita sa bawat pahayagan, sa bawat radyo, at sa bawat telebisyon. Hindi na lamang ito isang kwento ng paghahanap ng kayamanan, kundi isang kwento ng paghahanap ng katotohanan na matagal nang inilibing. Sa mga sumunod na araw, ang Barrio San Roque, ang dating pugad ng kahirapan at kalungkutan, ay naging sentro ng atensyon. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan, ang mga aktivista ay nagpoprotesta, at ang mga ordinaryong tao ay nag-uusap tungkol sa nakaraan. Ang listahan ni Santiago Reyes, lolo ni Police Reyes, ay nagdulot ng malalim na hiya at galit. Nagkaroon ng pambansang diskusyon tungkol sa pagkakanulo, sa pagpapatawad, at sa kahalagahan ng pagharap sa mga sugat ng kasaysayan. Maraming pamilya ang nagsimulang magtanong tungkol sa kanilang mga ninuno, at ang mga lumang alamat ay biglang naging mga posibleng katotohanan. Ang mga boses ng mga biktima na matagal nang pinatahimik ay tila nabuhay muli, at ang kanilang mga kwento ay nagbigay ng bigat sa bawat pahina ng mga lumang dokumento. Para kay Kiko, ang kanyang mundo ay baligtad. Ang dating batang kalye na naghahanap ng pagkain sa basura ay biglang naging pambansang bayani. Ang batang nagbunyag ng katotohanan. Dinala siya sa iba't ibang programa sa telebisyon, kinapanayam ng mga respetadong mamamahayag, at pinuri ng mga ordinaryong mamamayan. Sa umpisa, pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang sa bagong mundo. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang katawan. Ngunit sa bawat panayam, sa bawat pagkakataon na ipinapaliwanag niya ang kahalagahan ng natuklasan nila, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ang unang bunga ng kanilang pagtuklas ay ang paggaling ni Lola Elena. Sa tulong ng mga donasyon at ng suporta ng gobyerno, nakakuha si Lola Elena ng maayos na paggamot. Ang kanyang lumang katawan ay unti-unting lumalakas at ang kanyang mga mata ay nagbalik ang ningning. Nakaupo siya sa isang mas magandang bahay, hindi na sa barong-barong, at sa bawat pagtingin niya kay Kiko, nakikita niya ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Anak ko," sabi ni Lola Elena isang gabi, habang nakatanaw sa labas ng kanilang bagong bintana. "Hindi ginto ang natagpuan mo, mas mahalaga pa sa ginto. Ang katotohanan ay ang pundasyon ng isang matatag na bayan. At ikaw ang nagbigay ng boses sa mga taong matagal nang nanahimik." Ngayon, hindi na nag-aalala si Kiko tungkol sa kanyang susunod na kakainin. May scholarship siyang natanggap na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral, isang bagay na pinangarap lang niya dati. Ngunit hindi lang edukasyon ang kanyang natagpuan. Natagpuan niya ang isang bagong layunin sa buhay. Ang kanyang pagmamahal kay Nena ay lalo pang lumalim. Sa gitna ng kaguluhan, ng paghabol, ng takot, sila ang naging sandigan ng isa't isa. Ang kanilang ugnayan ay hindi basta lamang paghanga ng mga bata. Ito ay isang pagmamahalan na binuo sa pagsubok, sa tapang, at sa paniniwala sa isa't isa. Si Nena, kasama ni Kiko, ay naging bahagi rin ng kwento. Ang kanyang kaalaman sa mga halaman ay naging susi sa pagbunyag ng mga lihim, at ang kanyang katalinuhan at tapang ay pinuri rin ng marami. "Alam mo, Kiko," sabi ni Nena isang hapon,
habang naglalakad sila sa gilid ng ilog Pasig. Malinis na ngayon. Noon, pangarap ko lang na makapag-aral at maging isang botanist. Pero ngayon, pakiramdam ko, mas malaki ang papel ko, na ang bawat halaman ay may kwento, at ang bawat kwento ay may katotohanan na kailangan nating alamin. Hinawakan ni Kiko ang kamay ni Nena. Magkasama tayo, Nena. Ikaw ang nagturo sa akin na ang mga sagot ay hindi lang sa mga libro, kundi sa paligid natin, at na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Ang pag-ibig nila ay hindi na kailangan ng mga salitang matatamis. Ito ay nararamdaman sa bawat sulyap, sa bawat hawak, sa bawat pangarap na kanilang pinagsasaluhan. Sila ay hindi na lang mga bata. Sila ay mga kabataang may paninindigan, may pangarap, at may pag-asa para sa isang mas mabuting kinabukasan. Samantala, natanggap ni Mang Ramon at Pulis Reyes ang kanilang nararapat na parusa. Si Pulis Reyes, sa kanyang pagtatangka na siray ng ebidensya at sa kanyang mga nakaraang krimen ng korupsyon, ay nahaharap sa mahabang sentensya. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang pamilya ay lubusang nabahira ng kahihiyan. Si Mang Ramon naman, nahuli sa kanyang mga ilegal na gawain, ay nakulong din. Ang kanyang imperyo ng krimen ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanilang pagbagsak ay isang paalala na ang katarungan ay dahan-dahan, ngunit dumarating. Si Diego at Mayumi ay nagpatuloy rin sa kanilang buhay. Dala ang mga aral at inspirasyon mula kay Kiko. Si Diego, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay lalo pang naging matatag. Si Mayumi naman, ang kanyang takot ay napalitan ng tapang at ngayon ay mas handa ng harapin ang mga pagsubok. Ang kanilang pagkakaibigan ay lalo pang lumalim at silang apat ay nagpatuloy na maging bahagi ng buhay ng isa't isa. Hindi na si Kiko ang dating batang nangangalakal na naghahanap lamang ng mga bagay na pwedeng ibenta. Ngayon, siya ay isang batang lalaki na may malalim na pag-unawa sa kasaysayan, sa katarungan, at sa responsibilidad na kaakibat ng pagiging bahagi ng isang bansa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapwa Pilipino. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Ang kwento ni Kiko ay hindi nagtapos sa paghahanap ng ginto. Sa katunayan, ang kayamanan na kanilang natuklasan ay mas mahalaga pa sa anumang ginto na maaaring itago ng mga Hapon. Ito ay ang katotohanan, ang sikat ng araw na tumagos sa matagal nang nakabaon na anino ng kasaysayan. Ito ang katarungan na matagal nang inaasam ng mga biktima. At ito ang pag-asa na ang isang bansa ay maaaring harapin ang kanyang masakit na nakaraan upang bumuo ng isang mas matatag at mas makatarungang kinabukasan. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng kwento ni Kiko, ay muling nagising sa kanyang mga sugat, ngunit kasabay nito ay natutong humilom. Ang bawat pahina ng lumang tala-arawan at ang bawat pangalan sa listahan ay naging paalala na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na yaman, kundi sa kakayahang manindigan para sa katotohanan at hustisya. Ang araw ay sumisikat sa isang bagong bukas, sa isang bagong simula. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Kiko at Nena, magkahawak kamay. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Hindi na sila naghahanap ng kayamanan. Sila na mismo ang kayamanan. Ang pag-asa ng isang bansang natutong bumangon mula sa anino ng kahapon, patungo sa liwanag ng isang mas magandang bukas. Ang tunay na Yamashita ay hindi ginto, kundi ang katotohanan na nagpalaya sa kanila at magpapalaya sa lahat.